Una, sa lahat, hindi ko pinilit ang sarili ko na bilog ako, pupunta ako sa kwadrado. Masisira ako doon eh. Kung may pipilit. Kasi may nagpipilit na bilog siya, pupunta sa square. Doon nakakasira. Opo. Hello mga ka-Unlad Pinoy! Welcome back! At ngayon nga, kikilalanin natin ang aming team dahil nais namin na mag-get to know nyo kung sino ba yung mga tao sa likod ng ka-Unlad Pinoy. So today, kikilalanin po natin ang aming, well, hindi niyo siya nakikita. Ako lang nakita sa kanya, pero nasa likod kasi siya ng camera. I would like to call on none other than CPM! AKA Papa Piolo. Sabi naman Hi, sa Papa P. Hi, Papa P. Ganda ng jacket mo ah. Siyempre, Red Bull. not sponsored by the way. Not sponsored. Okay. So, CPM, maraming salamat sa pagdalo sa aming set today. Charing, anong pagdalo? Ikaw Lagi nga ako yung- nandito eh. Ayun na nga. So, siya po yung, narinig ka ba sa mga edit? Hindi nagsasalita eh. Kailangan tayo, may quiet on the set daw. Quiet on the set. At least ngayon, nagsasalita na po siya. So, Ngayon hindi ako maririnig. nais lang namin malaman, ano bang kwento mo? Ano bang chika sa'yo? Para ka Mahaba. nag-start dito? Napulot lang ako. Napulot. Oo. Sino nakapulot sa'yo? Yung DJ dyan, tabi-tabi. Yung DJ dyan sa Nakita tabi-tabi. niya ako, sabi, "Uy, parang, ano to merong future tong batang to." Future saan? Sa Hindi ko rin alam eh. painting? Parang wala sa painting eh. Parang wala Parang sa wala eh. painting? Oh, parang wala eh. Parang wala. Oo, wala. Pero hindi, eto na lang. Bago tayo mag-start sa journey mo, sino yung biggest inspiration mo para i-continue mo yung journey mo? Biggest inspiration? Parang nandito lang siya eh. Yung gumawa nito, actually, yung gumawa nito yung... Sino gumawa niyan? Yung tatay ko. Tatay mo gumawa niyan? Tatay ko gumawa niyan. Tatay mo gumawa niyan? O, nasa na ba yung tatay ko? Tatay niya daw gumawa nito. Sensor niya. Sensor. Pero tatay mo gumawa nito? Oo, tatay ko gumawa niyan. So siya yung inspiration mo? Oo, hilahin ko na. Ha? Ayaw pumasok eh. Ano, pasok ka dito. But wait, there's more! Hello po, Tito! Hello. Kayo po pala ang painter. And hello sa inspiration ni CPM, as you can see. Well, just kidding! We are actually doing a special Father's Day episode para po sa inyong lahat. Atin pong kilalanin ang mag-amang si CPM at si Tito Norlito kung saan pag-uusapan natin ang mga buhay sining. Sining. Yeah, buhay sining. So, nakilala na nga po natin ang inspirasyon ni CPM, which is his father, si Tito Norlito. So, balik ko lang din po yung question sa'yo, Tito Norlito. Sino naman ho ang inspirasyon nyo? So, ang naging inspirasyon ko rin dito is, siyempre, yung father ko din. Father mo rin po. Father ko din. Baka po sabihin nyo, andito rin po yung father nyo, ha? Actually, nandiyan lang siya sa palipaligid. Ha? Andito rin? Oh. O eh siya, ipasok. Siya! Kunin mo na, Pasok na yan. Piolo. Siya! Tayo itatabi. Hello po! Good afternoon! Ayan, kung itatanong nyo nga po mga kaibigan, mga ka-Unlad Pinoy, afternoon po dito sa aming studio. Good afternoon po sa inyong lahat. We have 3 generations here. We've got the OG father, the next father, and son. Wag ka na muna maging Wait lang. father. Ha? Muna. Huwag ka muna maging father. Pero ayon nga po dun sa sinabi namin, ito po, nais nating lakbayin ang very makulay nilang buhay dahil po very creative and artistically oriented ang pamilyang ito. So, CPM, dahil inspiration mo ang iyong father, chika mo naman sa amin yung creative pursuits mo. Actually, ako lang yung nahiwalay sa line nila. Ako lang yung walang, sa kamay, sa art, sa drawing, wala akong nakuha doon kahit ano. Yung una kong drawing parang watercolor siya pero parang drawing ng 5-year-old. Alright. Yung Ilan sabi ko taon ka nun? Ha? Pero ilan taon ka nun? 7. 7. Close enough. Okay Close lang, enough. 2 years lang yung 2 years pagitan. ng pagitan pero yung skill malayo. Alright. So, nag-start ako doon pero hindi ko siya naging passion. Mas naging passion ko yung editing tsaka videography and photography. So parang mas naging naging modern yung Modern version approach. of art mo. Ah. Ang galing. Tapos ikaw po, Tito Norlito, ikaw ay isang
Painter din. Painter. Pero bago ako naging painter, ang gusto ko talaga is maging architect. Architect. Yeah. Pero that time, hindi namin afford magbayad ng tuition na malaki. So, sabi niya, mag-fine arts ka muna. So, hanggang na, siyempre, meron kaming blood ng pagiging artist. So, nung nabuksan yung blood na yon, hindi ko na hinintuan. So, doon na ako napunta. So from there, talagang arts yung naging line of work mo, different kinds of art. Yes. Ano po yung mga naging trabaho niyo po? So, after as a ng... fine arts graduate. Yeah. After ng graduation, nag-apply na ako in animation company. Ooh. Dito sa Pilipinas under the supervision ng Hanna-Barbera. Hanna-Barbera Philippines. Si Flintstones. Yeah, Flintstone, Yogi Bear. Yogi Bear! Yeah, sila yung mga Jetson the movie. Yes. So lahat ng TV series kami yung gumawa. Ang galing. So lahat yun inanimate dito sa Pilipinas? Yes, dito sa Pilipinas. Wow, ang galing. Tapos, nandito naman po sa iyo, Tatay Felix, paano naman po kayo nag-start bilang pintor? Nung panahon namin, masyadong wala pang education, no? Kasi 1942 pinala. Nung nag-20 years old ako, bali 62, 1962. So, nung panahon na yun, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi sa pag-aaral wala. At nung panahon na yun, sabi ng nanay ko, punta ka sa tuwin mo. Sino ba yun? Mga artist. So, mga artist pa lang matuwin ko. Siguro mga tatlo sila. Sa family niyo po, talagang mga nagpe-paint talaga kayo? Ngayon, yung isang tuwin ko, galing sa UP talaga. So, napunta ako sa Maynila, sinubukan ko. Kasi gusto ko talaga electronics. Kasi gusto ko music eh, mag-invento. So, napunta ako doon kahit na medyo konti lang gusto ko. In love naman ako na makita ko mga trabaho nila. Kasi siguro 10 years old ako, nandun ako sa ibabaw ng isang ng sinihan. Tinitignan ko yung mga poster. Parang naiyakupan ako. So, nagsimula ako noong 1963, nag-apprentice ako sa tuwing ko. Ang mga production ng araw, nandiyan pa yung Sampagita, Premiere. So, nag-start po kayo as painter ng mga billboard ng sa Taquilla? So, sa edad Ang ko siguro, galing! ang edad ko na noon, mga 20. Wow! Okay, so nung... Ito po ay nung 1962. 63. Okay, so nag-apprentice ako ng 3 years and then nag-asawa ako. At kunti pang alam mo, nainggit na ako sa mga trabaho nila kasi gusto ko maabot yung nakikita ko. So, inis ko dahil sa pamilya ko, dahil wala akong trabaho. Nag-steady ako dyan. So, lahat ng continuous ako nag-experience dyan sa poster. So, makikita mo mga tulad yung si Pistrada. Kaming gumagawa. Ang galing! So, noong 1971, parang bumagsak na yung poster kasi nga may mga computer na. Painting na. So, nalipat ako sa paintings. Tapos yung... Sa Mabini. Sa Mabini. Nag-struggle ulit ako doon. Naging portrait artist ako. Portrait artist na kino-commission na ng private commissions na po yung mga pinipaint. So, hindi na ako nag-exhibit kasi nga ang exhibit ng pinipili nila yung kapatak. Siyempre, may papuporito estudyante. Opo. At saka nga, nasa school sila lahat. Ako wala. High school graduate lang ako, hindi experience lang. Kaya napatuloy ako hanggang sa dumating malaki na siya. Sabi ko, mag-art ka na lang. Kasi hindi ko naintindihan ang art nun eh. Basta tinitingnan ko lang, ginagaya ko. So parang yung naging principle mo is, nakikita mo siya, iniisip mo na lang habang ginagawa mo kung paano siya ma-achieve. Pagkatapos nagkuha ako ng mga libro, ako na nagpasa mismo. So yung patuloy-tuloy na experience, yung pag-aaral, importante po talaga. Important yun. Hanggang sa sabi ko, kaya na naman man. Kasi ang queuing ko, mga siguro 15 artist. Talaga po? Magagaling din sila. So, Tito Rarlito, bilang galing ka na po sa pamilya ng mga pintor, paano siya nag-start para sa'yo? Dahil ba lumaki ka lang, around it? Isa yun. Isa yun sa naging reason kasi pagkagising ko ng umaga,
puro canvas yung nakikita ko. At the same time, isa ako sa nagpe-prepare ng canvas. So, natutunan ko yung struggling ng artist. So, at the young age na, I think elementary pa lang, na marunong na akong mag-drawing, tapos pinakakakitaan ko na yung drawing ng elementary pa lang ako. So, siguro doon nag-start talaga yung na hindi mo talaga matiturn into another kung talagang meron kang blood ng pagiging artist. So, once na binuksan mo yon, it will flow. Hindi na siya mapigilan. So, nung nag-start ka na rin mag-paint, naisip mo na ito talaga yung nanggaling na siya sa dugo ko. Oh, actually nung nag-start akong mag-aral, doon na stick yung mind ko na artist pala ako. Pero siyempre nung time namin medyo hindi naman kami mayaman. So naging priority ko noon is kumita. Yung that time, yung art kasi is parang mahirap siyang maging hanap buhay. Mhm. So kailangan mo magkaroon ng day job para doon. So after graduation, nag-opisina muna ako. Pero inclined pa rin sa art. Yun po yung nag-animation kayo. Yes. While nandun ako sa animation company, sumasali ako ng mga art competition. Art Which is yun na, nanalo naman ako sa mga art competition. Ngayon, naging ako, one of the director ng Metrobank competition. Wow! So, lakas ng loob lang din na gumawa at ipakita yung gawa. Actually, yung time namin talaga, kailangan malakas ang loob mo. Kasi nga, wala nga pera doon. Basta mahirap bago magkapera. Unlike ngayon, iba na. Iba na. Iba. Paano mo nasabi, Tito Rolito, na iba na yung galawan sa Heartwell ngayon? Nung araw kasi, ang gallery sa Pilipinas, parang 3-4 lang, na bago ka makapasok doon, kailangan may interviewin ka kagad. Sa galing school, may experience ka na ba? Pero pag wala lahat yun, exhibit yes, pag wala lahat yun, dead ma ka. talaga. So, ganun kahirap. Kahit maganda yung gawa Kahit mo, maganda yung gawa mo, hindi ka naman nag-aral. So, hindi ka tatanggapin. Sasagutin ko yung iba na yung tanong mo, kasi wala siya na bata pa siya. Sa akin, nandiyan na yung present. opo. Nung kapanahon na yun, ang gallery, ang tinatanggap lang yung mga galing sa kolehiyo. So, ang labanan noon sa gallery, paganday mo trabaho mo. Hanggang sa ang mabini, yung dyan ang labanan talaga ng art. Kahit nag-graduate ka, kaya hindi na dyan yan. So, ang mabini, napakahirap labanan yan. So, nandiyan lahat ng mga artist, mga graduate, mga sikat. Okay. So, ang experience nun, kasi may gallery nun, doon lang kikita ang tao. At saka walang kolektor no, for konti. Ang bumibili nun, mga foreigner lang. Pag nasakupan tayo ng yung tinatag na France, mga Canada, paintings namin po ganon. Pag dumating si Hapon kami. Pag dumating Arabo din. So, ang bakbakan namin na sa painting, sa Mabini lang, wala pa. So, hindi, at saka isa pa, Pilipino, hindi bumibili masyado. So, swerte nila ngayon, dahil tinanggap na ng Pilipino ang art. Ang mga artista. Kasi pag walang painting sa bahay, pangit. Ang nagsimula dyan si Imelda. So, yung time nila kasi, hindi ganun pa ka-active yung art. So, ang nangyari, nagkaroon sila ng separation. So, ito yung mga nag-aral. Ito yung mga widow at saka magagaling. So, yung competition, yun nga nasa Mabini. So, ang market nila is not the collectors. Ang market nila is Foreigner. tourists. So, naging tourist spot yung Mabini nung araw pagdating sa art. And mga artifacts, mga traditional natin, mga gamit. Gamit. So, nandun lahat. Tapos, lahat ng mga artists, dyan nagmi-meeting. Pero, parang ang nangyari, mayroong high-end, may low-end. Parang ganun yung naging class Class A, end. Class B. Pero ngayon, dahil iba na yung, nung nasa animation ako, nung bumalik ako ng painting, iba na yung trend. So, marami ng collector, marami ng artist, marami ng gallery. So, lahat pwede nang mag-show. Titignan lang yung portfolio, magaling ka, hindi ka natatanayin kung anong school ka, anong graduate ka. Basta nakita nila, magaling, okay to.
Tapos meron na rin system na ang tingin sa artist, hindi na artist. Ang tingin na sa amin, currency. So, pag nakita ko yung magaling to, kikita ko rito. So, ganun na nangyari. So, hanggang sa nag-evolve, dumami ang collector, dumami ang buyer, tapos maraming... Kasi, tanda mo, pag merong construction, kadikit nun is art. Kasi, sabi na yung tatay, ang bahay, kailangan may painting. Pag wala, hindi maganda. Kaya nung nauso yung Malungkot. kaya nung nauso yung mga construction condos, doon talaga nag-boom yung art. Saka, ang art ngayon dumami dahil sa YouTube. At saka mga libro. Noong araw, wala kayong mahawakan. So walang Sarili reference. namin pagkukulay, sarili namin diskarte, kaya history kami. Hindi kagaya ngayon, history ng iba, nilalagay. Totoo po. So, ang sabi ko, wala akong natagpuan na Pilipino talagang artist. Puro adapt sila lahat. Opo. Pero narinig nila yan. So, totoo Mix yan. and match na lang din po sila ng technique, kumbaga. So, yung YouTube, nakatulong sa kanila. Kaya ngayon, hindi mo alam kung sino magaling. Kasi, yan dito ko. Yung ibig nyo sabihin, yung art sa Pilipinas, Nawala. hindi mo na malaman kung alin yung Philippine art. Kasi nga, maraming variation. So, lahat galing sa Western. So, yung kahit balik-balik mo yung idea, lagyan mo ng ano yan, it's same. Galing pa rin yung influence sa Wala ibang na ano. yung sarili. Tsaka, siyempre, ang Pilipinas, ilan ba yung sumakop sa atin? Tatlong bansa yun na na-adapt natin. So, nawala yung identical talaga ng pagiging Pilipino. Unless, gumawa ka yung subject na nakikita rito sa Pilipinas. Opo. Yun lang. Which I think na parang importante yun kasi syempre yung art reflection din siya ng kultura natin. Yes. Oh. Reflection din siya ng buhay natin. Kasi nga art imitates life. Papunta naman tayo sa napaka-poging si CPM. CPM, gusto ko lang tanungin, bilang creative ka pa rin, artist ka pa rin in your own way, ano yung best advice na receive mo from your dad? Tumiling ko yung mata mo. Gamitin mo yung mata mo. Mm. Tama naman, kasi parang Tama. mag-create kung wala. Like, gamitin mo as canvas yung mata mo. Na Kasi parang- yan yung makakita ng mga art sa paligid. Lalo na sa akin, videography, photography. Angles, mata lang gagamitin mo doon eh. Like, di mo kailangan ng camera, kailangan mo mata mo kung saan ka tututok. Ang ganda nun! Ang galing pala sa maganda ni CPM, guys! Ang ganda nun! Okay, tapos, ano na po tayo? Musical chairs. Tito Rolito, ano yung best advice na nabigay ko ni Tatay Felix sa iyo as a artist? Same, yung kanina, yung pinag-usapan natin na back on the camera, na yung trabaho na kung kaya mong tapusin today, na pareho lang yung quality, tapusin mo today. Pero kung magsasuffer yung quality, tapusin mo siya on the day na ma-satisfied ka. So para yung trabaho mo is mabilis. Kasi kung yun din naman yung result, ba't mo papatatagalin? Correct. Tapusin mo na lang. Tapos simula kasi para sa tamad yun. Totoo po. Yun lang yung pinaka-main na ano. Tsaka yun, Tsaka- tuloy-tuloy lang. At least po, kapag natapos na, pwede nang mabayaran. Bayaran. Which is importante sa ating mga creatives. Yes. Tatay Felix, ano po yung best advice na nakuha mo bilang pintor? Bilang pintor, maging masaya ka dyan. Ilagay mo yung iniisip mo sa canvas. Kasi iba yung feeling mo sa kanila. Meron kayong nilalagay sa canvas na makikita nila na ikaw yun. Pag kayo pumupupya lang, hindi ikaw yun. So, may papayo ko sa kanila. Kahit hindi nila gusto, kahit gusto nila, gawin mo para sa iyong puso. As a artist, kasi may sumusurrender na artist pag hindi kumikita eh. Huwag kang susurrender dahil yung sweat passing mo nandun. Opo. Ipakita mo na ikaw yun. Tama po. Hindi to sa pera. Opo. Okay? So, ang masasabi ko sa artist, huwag tayong titingin sa mga bagay na kundi tingnan mo yung puso mo na ikaw ang artist talaga. Mamulubi ka man, tumanda ka, mapalya ka, basta kaya mong gumawa, ibigay mo yung nakikita mo sa isip mo sapagkat hindi nila nakikita.
Ang ganda nun, na maging totoo lang. Yun yung pinakamahirap sa pagiging artist, yung magiging totoo. Kasi may mga artist na ginawa lang yun dahil in order. So sabi ko sa kanila, alam mas mahirap yun in order o yung gusto mo. Mas mahirap yun in order. Kasi susundin mo yung iniisip Yun, niya. opo. Ngunit ikaw, susundin mo yung niyo. Opo. So may nagsalita sa akin ng mga professor, hindi ko na babanggitin. Saan ka nag-graduate sa akin? Sabi ko, bakit? Sa school lang ba mayroong artist? Tama Di ba po. iisa ang tinuturo yung libro? Libro din sa akin. So you love it or not. This is ako yan. So, ayaw ko yung inaangat mo ako ng iba. Totoo. Kundi gusto ko, umangat yung ginagawa ko na tama o mali man. Kasi walang pangit na artist. Totoo po. Ikaw yun eh. Opo. Art, beauty is Kahit in the pa eye. itim ilagay mo, kung ikaw yun eh. Correct po. So, sabi ko sa mga artist, walang pangit. Basta galing sa puso ah. Kaya lang nagiging pangit pag pumupya ka. Tama po. Pag hindi na siya pinaka- So, yun lang yung masasabi ko. Panindigan mo yung passion mo. Sapagkat, yun iniisip mo din yung iniisip mo. Totoo. Mahirap ilabas. Una, bigay mo sa pamilya mo yung pagod mo. May pakinabang. Yeah, ako may bibigay sa iyo. Correct. Ang ganda-ganda po nung sinabi ni Tatay Felix, mga ka-Unlad Pinoy. Napaka-importanting maging mapagkatotoo sa sarili Totoo yun. para mailabas mo yung kung sino ka talaga. So, CPM, paano mo inilalabas siya rin ka? Gusto kong malaman bilang creative family, tsaka dahil iba-iba yung perspectives na nandito, ano yung biggest challenge na hinarap nyo sa pagiging artist, sa pagiging creative, sa career nyo? Start po tayo kay Tatay Felix. Mas maganda yung nare-reject ka eh. Bakit po? Lalo pag magsusumigasi ka, hanapin mo yung mali. Bakit po? Bakit mas masayang ma-reject? Kasi, minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin nakikita. Parang ugali din yan eh. Opo. Pag wag nag-react sa masamang ugali, yung may adjust. So, mas maganda yung nare-reject. Nakakaipon pa ako. Kasi nasa bahay ko yun. Ngunit ako yun ha, hindi ko sinasambali. Tinitingnan ko yung paligid ba, kung anong gusto. Kasi commercial tayo eh. Hindi naman commercial kung hindi tayo nagbibigay kasiyahan sa tao. So, minsan susundin mo yun. Opo. Di ba? So, yun ang pinakamahirap minsan. Susundin mo yung tinatawag na panahon nila. Kaya sa akin sabi, bakit puro mga lumaw ginagawa mo? Kami hindi. Sabi ko, bata kayo. Century ako, millennium kayo. Pag walang century, hindi nyo makikita pinanggalingan yung art. So, kasi kayo mga sa mid-century, pabalik din sa old master. So, pag wala kami, hindi ka makakarating dyan. So, diyan ka nakatira sa building, puro building makikita mo. Eh, nakatira ko sa Kubo nung araw, Kubo din. So, na-project namin yung amin sarili. So, ang mahirap sa artist, minsan pinag-aralan mo yung pagbibigay ng kulay. Marami kasing ibig sabihin ng artist. Hindi naman iisa yan eh. So, naging challenge naman mahirap eh. Yung hahanapin mo yung mga iba-ibang ano. Huwag kang, yung nasabi ko, huwag kang steady. Tama. Up, Dapat get lagi ka lang. kong moving forward. Yeah. Kasi pag nag-steady ka, kaya minsan gumagawa ko rin ako ng modern, gumagawa rin ng abstract, gumagawa ng palit. Pinapakita ko, nung edad kong 20, yun ang trabaho ko. Buhay ako, 80 years old. Kaya gumagawa din ako sa kanila para mapatunayan ko na artist pa rin ako hanggang ngayon. Galing. Dito na dito. Biggest challenge na naharap mo as Ang pinakamalaking challenge kasi, nung after ng graduation, di ba, 12 years ako ng animation. So, parang nagkaroon ng lapse. So, nawala ako ng 12 years sa art scene. So, nung bumalik ako, lahat ng classmate ko, puro big time na. Kasi ano na eh, mataas na yung art nung bumalik ako. So, parang naghahabol ako para ma-reach ko yung na-reach nila, which is pangit. So, yung challenge sa akin, paano ko ngayon makakabalik sa art scene? Kasi wala na eh. Baga sa ano, yung mga contemporary artists ko, malayo na sila. So, yung bumalik ako, iba na yung contemporary ko. So, ang challenge sa akin doon,
more on realism na sila. Parang totoo na yung dinodrawing nila. Eh, nung time namin, expressionist kami. So, yun yung naging challenge sa akin kung paano makahabol. Pero, siyempre, hindi kami talaga mahabol. Eh, sabi nga ng Diyos, ang swerte ni Pedro, hindi swerte ni Juan. So, ang pinaka-the best na lang na pwede mong gawin is i-pursue mo yung passion mo na maging painting. Kaya lang may halong compromise kasi may family ka. So, yung gusto mong gawin talaga, hindi mo magawa kasi alam mo hindi nabibenta. So, ang gagawa ka ngayon, yung pambenta. So, yun yung medyo challenging sa buhay ng isang art. Okay lang ako binata Hindi mo bilihin yung painting ko, okay lang. May pera ako, magtatrabaho ako. Pero pagka full-time artist ka at may passion ka sa art, so, kailangan mo i-compromise kasi merong taong involved, which is your family. So, yun yung biggest sacrifice ng artist. Na, ito yung gusto mong gawin, hindi mo magawa kasi walang kakainin yung pamilya mo. So, pupunta ka dito para mapakain mo yung pamilya mo, which is hindi ka naman lalayo dito sa circle na gusto mong gawin. So, yun yung challenge doon. Parang halos same din po kayo. Parang ibang level lang or ibang klase lang yung hinarap nyo ni Tatay Felix. Yes, na magkaiba. between commercial tsaka yung talagang creative. Oo. Kumbaga. Kasi yung time na ng father ko, may tinatawag na commercial art. Meron naman tinatawag na original art. So yung commercial art kasi, parang it is a reproduction of artist to another artist. Opo. Pero meron tinatawag na commercial art na hindi naman ganon. Which is yung, pag sinabi mo commercial, yung nagdodrawing ka ng bulaklak. Very generic po. Generic lang siya. So, ang tawag din doon is commercial. Pero, higher than the commercial na reproduction. Na parang kinopia mo lang yung painting ng other artist. So, meron naman tinatawag na high, which is yung original. Na pag nakita mo yung gawa ko, isang piraso lang yun yung ginagawa namin. Kaya, mahirap mag-produce ng kailangan isa lang. Pero, siyempre, artist yan. Hindi kami pwedeng gumawa ng isa lang. So, meron kami tinatawag na series. Kaya dumadami yung trabaho. Kaya nga merong mga solo shows. Hindi ka pwedeng mag-solo shows na iba-iba yung gawa mo. So, kailangan mag-solo show ka, series yan. May story. Ang ganda nun. Ikaw, CPM, bilang multimedia creative, ano yung biggest challenge na hinarap mo? Biggest challenge ko yung accepting the fact na nasa art yung bloodline ko. Kasi nung dati talaga, ang passion ko nasa kotse, like engineering, nag-engineering, kotse, in general, lahat, style ng kotse, ganun, tapos computer. Hanggang sa pumasok ako ng college, naging mechanical engineer ako for 1 week. Wow! Ang haba nun! 1 week. Nag-graduate na po siya ng 1 week, 1 guys. week lang, lumipat na agad ako. Alright, Well, gusto ko naman yung math, pero lumipat ka sa math. hindi, yung math ng mechanical engineer, okay lang ako doon. Okay. Ang problem ko lang is, parang hindi ako masaya. So, pumunta ako ng IT. Nag 3 years ako ng IT. Oh. Nakita ko rin hindi rin ako masaya. Alright. Gusto ko yung computers, gusto ko ng kotse. So, gusto ko yung dalawang parts na yun. May isang nawawala, which is yung art na nasa dugo ko, hindi ko lang binubuksan. Sabi na, pag binuksan ko, mag-flow na yon. Which is, today, ako'y camera, videographer, photographer, editor na sa KP. Inclined pa rin sa art. Inclined pa rin sa art, so pasok pa rin dun sa loob. And ngayon, kaya ko na ipagsabayin yung kotse, yung computer, and art. Kasi pwede ako mag-video ng kotse, edit ko, tapos yun na. Sa computer pa rin. Nasa kotse pa rin, may kotse, may computer, merong art, andun lahat. So, pasok lahat sa gusto ko. And ngayon, kahit hindi man ako tapos, masaya ako sa ginagawa ko. Kasi, art. Parang very happy ending. Pero marami pang kabanata. Pero marami Mahaba pa. pang kabanata. Mahaba po. Kasi walang time. Hindi mo bibigyan. One at a time. One at a time. Tama naman. Ang ganda ng advice ni Tatay Felix sa'yo. Kaya hindi kayo ito. Ang gusto kong parang, kasi syempre gusto natin i-inspire yung mga manonood natin, na mga kaunlad Pinoy natin. Mga advice naman na mabibigay nyo as yung kayo bawat isa sa pag-pursue ng passion or yung
anumang creative outlet na meron kayo. Start tayo kay CPM. How would you like to, paano mo gusto i-inspire yung mga ka-unlad Pinoy viewers? Stay in school. Tama naman. Tama yun. And Tama naman. syempre, sundan niyo yung passion nyo. Merong nakatagong passion yun sa... Kung di nyo makita yung passion nyo, meron yan lagi. Hanapin nyo lang. Nasa loob yan ng bawat isa sa atin. Pag nakita nyo yan, magiging masaya kayo sa kahit anong gawin yung bagay. Kahit nakapagod. Tama yun. Ganda nun. Galing pa sa mga CPM talaga, guys. Loka ako. Tito Norlito. Same thing. Ang passion kasi, nasa sa atin yun eh. Kung saan ka masaya, doon ka gumawa. Kasi na-experience naman namin lahat, pati yung misis ko na nagtrabaho kami sa isang corporate or isang company na dahil lang sa pera, para lang kumita. Pero what if na pagkakitaan mo yung passion mo? Kaya ngayon, yung ginagawa namin dalawa, bumalik ako sa art, misis ko bumalik sa cooking. So pareho kami masaya sa ginagawa namin trabaho. So, ang importante lang is masaya ka, masaya yung pamilya mo. Yun lang naman eh, kasi nabubuhay ka naman sa mundo, hindi dahil lang sa sarili mo, dahil din sa pamilya mo. So, pangalawa, which is hanapin mo nga yung passion. Kasi yung passion yung pinakamahirap hanapin. Kung saan ka masaya, kung saan ka liligaya, kung saan ka masasatisfied. So, nung nakita na namin yung passion namin, so, tuloy-tuloy lang. So, yun ang mapapayo ko lang sa mga viewers natin na hanapin mo yung passion mo. Kung saan ka masaya, ituloy mo. Kung gusto mong gawin pera, pag-isipan mo kung paano magiging pera yung passion. Tama. Kasi doon mo makikita yun. Diba? Tatay Felix, paano mo gustong i-inspire yung aming mga viewers? Sa akin, patapos na yan. Okay? So, win na ako. Una, sa lahat, hindi ko pinilit ang sarili ko na bilog ako, pupunta ako sa kwadrado. Masisira ako doon eh. Huwag mo ipipilit. Kasi may nagpipilit na bilog siya, pupunta sa square. Doon nakakasira. Opo. So, sa aking experience, maging maligaya ka sa trabaho mo para sa pamilya mo. Magiging makukuha mo yung gusto mo. Yung nga sabi ko kanina, always learn. Hanggang buhay ka, sundan mo yung panahon. Kasi pag pumili ka doon sa panahon mo, hintay ka na lang kung ano yun. Opo. So, ang may papayo ko, hanapin nila yung bilog ka, kuhan mo na yun. Panindigan Pasok mo na, na. panindigan mo. Ngayon kung mag-adjust ka, once at a time, di ba? Sabi ko, pwede kang ganito. May panahon kasi na hindi mo may i-apply yan eh. Opo. So mag-change ka ng konti. Ngunit nandun pa rin siya. Dagdag lang yan, dagdag. Hindi ko sinabi alisin mo yun. Tama. Okay? So, ang successful na alam ko, nagkampan mo ang pamilya mo. Dahil sa trabaho mo. Okay? So, hindi nakukuha sa dami ng alam, sa dami kinikita, wasak naman ang pamilya mo. Totoo po. Useless naman. So, we are living for family. Yeah? So, maging masaya, kung ano yung sino ka, panindigan mo, masaya ka, magtrabaho, mahirap kayo magtalik. Yun nga, unti-unti, marami ka nalalaman. Huwag mong kakainin lahat yun. Totoo po. Isa-isa lang. Isa-isa na. Kung ano yung panahon ng tag-ulan, tag-ulan ka din. Sunod sa season. Yes. Ang ganda-ganda ng episode na to! Diba? Guys, ang ganda-ganda nung bawat advice na binigay nila. Sobrang simple lang. Maging totoo ka sa sarili mo, doon ka sa kung saan ka masaya, maging creative ka kung paano mo gagawing pangkabuhayan yung iyong passion. And of Pag-adjust. course, ang pinaka-importante, gawin mong masaya para sa pamilya mo. Yes. Yes. Kasi yun yung pinaka-importante sa akin. Ano gagawin mo? Magloko? Totoo. That's bawal, mga ka-unlad Pinoy. Sobrang ganda po nung kwentuhan, tsikahan, at lahat nung advice na nakuha natin today. Bago natin pakawalan ang 3 generations of very talented artists na kasama natin dito,
Norlito. Baka may mga gusto kayong i-plug, may mga upcoming gallery shows ba na ating pwedeng abangan? Meron kaming upcoming show here and abroad. This coming June 20, mayroon akong solo show dito sa M Gallery. And then, on September, lilipat kami sa Europe for a show. Representative ako ng Philippines sa Vienna, Austria, sa Milan, Netherlands, and sa Paris. Wow! So, pagbalik ko dito sa Pilipinas, meron din ako mga upcoming show na group show, which is yung aking curate na show na 10 years na, yung Unnatural, in August sa J Studio. And then September, meron din sa M Gallery ulit at sa group show na mga hawak kong mga artist. Tapos November, lipad kami sa Korea because ako yung isang Philippine na representative na judge. Kaya meron din kaming show sa Korea. Tapos pagbalik sa Korea, meron na naman akong another solo show this coming December na ito yung pinaka-biggest show ko na darating. Magiging show siya on my birthday, December 11. Wow! Limpak-limpak na shows at grabe, Tito Norlito, nakakatuwa na talagang buhay na buhay ang Ang sining Pilipino at naipapakita natin siya sa buong mundo. So maraming salamat. Ayun na nga po mga Kaunlad Pinoy, I hope na na-inspire kayo sa napakamakulay, napaka-creative na episode natin today. At yung special naming Father's Day episode featuring CPM, his father Norlito, and si Tatay Felix. See you sa next episode mga Kaunlad Pinoy! Pinoy! Add it up.